ganon. You use your side mirror. Pasensya na po. Pasensya na po. Kala nyo naman sarili nyo ba? Pasensya na po, bossing. Sorry po. Fucking plate number yan. Kung ganyan ka pa, sira ulo. Wala. Pwede mo nga fucking plate number yan. Sorry po. Mayos ka. Marami ko yung pangit mong pick-up. Pichat. Meron akong nakita isang babaeng maganda. Nakakabighani kasi ang angas ng dating niya. Maliit lang siya pero nung ka naka-big bite siya. Mapapawaw ka kasi complete package ika nga. Pero nagbago ang lahat nang mag-trending ang video niya. Si magandang babae nasangkot sa gulo sa kalsada. Nag-dirty finger pa sinabay sa init ng ulo niya at pinagdiskistahan sa sakyan na pick-up ng kaaway niya. Kaya kwento natin dito magsisimula tungkol sa babaeng ang angas pero ugaling kalsada. Di pinagay ang ugali sa maganda niyang mukha at ang yabang kala mo naman ang taas-taas niya. You tell me ang bansag sa kanya. Mukha namang malinis pero budhi napakasama. Kala mo pagmamayari ang daan o kalsada. Gaano ka siya kaliit, ganun din ata ang utak niya. Nag-public apology siya pero di naman kapani-paniwala. Di nakikitaan ng pagsisisi pagkos pagkwakwartahan pa ata. Dahil bidyong in-upload wala daw balak burahin anila. Sayang din naman kasi ang kita, malaking views, malaking pera. Nakakagigil lang kasi ang yabang niya talaga. Pinapatulan lahat ng mga nagko-comment na basher niya. Kaya tuloy napakomment din ako na isang atribida. Pampadami ng engagement, sayang din naman, diba? At ayon din sa bali-balita, lalaking kinalitan ay may kaya. Pinuntahan para mag-sorry pero di sila nagkita. Pati LTO aba umaksyon din ura-urada. Now you tell me, ano ka ngayon, Iyana? Ang aral ng insidente, huwag ganun sa kapwa. Huwag manghamak o manlait ng iyong kapwa. Huwag pairalin init ng ulo kundi pasensya para walang pagsisihan sa bandang huli, tama ba? Ano man ang katayuan mo, matutong magpakumbaba. Guwapo ka man o maganda, may pinag-aralan o wala. Di nakakababa ng pagkatao ang di pagpatol sa kaaway, tama ba? Hayaan mong ang Diyos ang bahala, itataas ka niya.